Happy Monday na usab mahigalag mga kaigsuunan. Mondays Blues ba kita naman kuno silingan raman ni sila ni kuan ni Muhammad ug ni Mary. Diba kana ilang ingon nga Virgin Mary. Oh, nativity birthday man pug kuno niya. Duol na rin sila. Di post na ba ito sa Cyclopad, no? Kuan baka ng Christian holiday. Pero wala siya nato nakuan sa atuang kanang Google Calendar ang birthday ni Maria. Dito siguro na sa kuan Mercury nga calendar siguro dito no? Memory text na kita sa ato pamlandong karon sa ato ang devotional na sa Nehemiah 3, the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Maka na ato kaitik sa ato ang devotional for all nato unya, no, nga ato ang pamalandungan. Welcome din kita sa ato ang Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon Communion with God. I will Gospel sa Heptalogy edition, 7 parts. Atong textual audio sa nato nga presentation. Introduction start na kita. Lantaw calendar sa ato ang mga informasyon sa ato ang calendar days. So i-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza. Monday, September 8. Happy Monday, mahigalag mga kaigsuunan sa ato ang September 8. Lenga inyohang mga gabitay nga kalendaryo, magbahin na po kita. Na dire makita no naka blue ato ang Monday, September 8. Ato ang Monday ani amnis 5 no, tinaglima ka Monday, tinaglima ka Tuesday. Ato ang upat ang Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ug Sunday. Tinag-upat ra ka balik niya sa iyahang adlaw kibali no. Nining ato ang September kon September. Ato ang December madugangan ang 5. Kaya na naman sa 31 ang Wednesday. Ang Wednesday ang iyahang mulima na po. Open inyong mga Google Calendar. Mingaw kayo rin makita rin agilinginan 8, no? Pero tanaw itong gipost ni Project Lopad. Ang sa tuwang iyahang nativity man kono ni Maria. Maria nga inahan ni Jesus. Tama ba na? Tanaw ito ato yung gipost na ba sa ilhang page na may September 6 ni September 8 no, may butangan dito sa ilhang ko ilhang revolto. Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, no? Nativity man ko no. Feast
Pista. Amot birthday ba na siya or ang ilaharan ng pagkuan? Ay kinsay ka pista ani nga lugar no? Gipistahan man nila si Maria. Oh, daghan ang great dire. So, ang birthday ni Maria ga pulmon ga pulmon lagulog ka lakuan ga solar eclipse ga lunar eclipse ba no nabayatay solar eclipse sa karon pod September 21 Domingo na pod ang solar eclipse uy konray labyan duha ka semana no gikan atong Domingo mo solar eclipse na pod kung tinuod to. So basig ko ang gig karon, basig holiday gig karon. Kay laliman baka na nga ilahan ni Jesus ang ilahang kapistahan. Nativity ni Maria nga inahan ni Jesus. Sumaon na ang ato ang lantaw kalendar. Dari kita sa ato ang bantay panahon na kita ay warning. Pero flood advisory ang ato ang warning diri dili excessive heat no blood warning di ay hinuon siya ang general advisory. So ato ang temperature karon ang high nato 31 degrees Celsius ang lowest 22 degrees Celsius light rain na kuno nabay ulan diha. Galaw kita sa ato ang adlaw after sa pag lunar eclipse na unsa na ni ato ang doon 5:08 lang gihapon. Ato ang sunrise 5:29 lang gihapon way kausaban diri sa ato ang late derby dark may nausab no kay ato ang sunset 5:42 PM. Atong da 6:03 PM. Adjust na inyong mga alarm clock ay nag-atras na po ng kanang duha no. So to 5:42 PM ato ang sunset o ato ang das 6:03 PM save. Sakto ba to? 42 o sakto no nang atras. Wind situation kusog na. Oy 6 km/h tong wind situation. So ato ang wind situation 6 km ang kusog mani 3-5. Oy dito pa man ang size sa alas 80 sa gabi og alas 8 size as 9 size. So balik na po sa 5 mo size na po siya ugma sa alas 8 no ang hangin. So mao ka na ang ato ang wind situation. So tide forecast kita. Pero sa portion sa full full moon details no, ang full moon details nga babasig kita sa ato ang social media unsay ilahang gipanghimo para sa full moon nato nga
lunar eclipse. Unang sa nato ang observatory sa ato ang NASA, no? Sa ilahang observation sa ato ang lunar eclipse. So makita diri ato ang moon appearance. Og ang iyang edad. Nakapulmo na gid siya. Ang edad sa atong bulan nakakatunga na no 15.5 days. Og nakita diri sa atong observatory sa ato ang NASA Scientific Visualization Studio. Full na gid ang iyahang moon, wala na gebos-gebos, no? Full moon na siya. Ugma na po na siya mo gebos, no? Ang pag warning niya, no? Be after full moon, mabato ang ato ang warning gebos. Diri kita sa ato ang moon calendar formation. Warning lagi, warning gebos, no? After full moon, warning na siya. Niya ang full moon nga updates nila diri na wag study wala ibig ko pata kalang bantay panahon, no? Pero naay para makakuan punta ba maka-idea ta, no? Nga gamiton nila pag naay mga eclipse na aday siya ay umbra, no? Ang umbra portion of space within the shadow cone projected by the earth where the sun is completely eclipsed by the earth disk object that transit through the earth. Umbra would observe the sun being completely eclipsed by the earth. Mauday na siyang umbra, no? Kanang makita na to nga magsyado-syado na siya. Penumbra, basig mauna ni penumbra nga mo balik na siya sa normal. Portion of space within the shadow cone projected by the earth where disk on the sun is not fully covered. Mauna siya ang not fully. Unsa to ang umbra? Fully ba to? Completely covered. Mauna to siya ang umbra, no? Ang penumbra dili pa kuno siya completely covered by the earth disk object that transit through the earth. Penumbra would observe the sun being partially eclipsed by the earth, o partially ang penumbra. Naay umbral magnitude. For partial lunar eclipse, the fraction of the moon diameter is covered by the earth umbra express the number between 0 and 1. For a total lunar eclipse, it's expressed with a number greater than ilahara po na, no? Ang katong umbra magnitude. Ang sukod na ni sa ilaharam po ni kay sa gibasian may sa number na po'y penumbra magnitude. The fraction of the moon diameter is covered by the earth penumbra. The number is less than on partial penumbral. Umana, no? Terminator. Abi na itong movie Terminator. Terminator line on the earth's surface that separate area where the certain celestial body phenomena is visible from, whereas there is not. The line that divides the day from the night is common example for the Terminator. Mauna kibali kamo na lay sabot ana, no? Basta information ra atong gihatag, no? Og kam magpadayon og pagtuki ni ana. So ang previous nga lunar eclipse na diri niadtong March 14, 2025 karon nga ato ang tuig. Ang next kuno niya nga lunar eclipse after BE dito na pud mahigayon sa March 3, 2026. So maoki bali na, no? Ang iyang gihatag nga informasyon kung maglantaw ta og eclipse na ay katong tulo nga atong gibasa, no? Ang penumbra, no?
Tapos ang Terminator. O naari iyang ko ano. Iyang drawing yun. Na iyang drawing. Sumato nun ay ombra na pinombra. Mananaw kita sa ato ang social media kay gi-live ni Project Lopad ang ato ang pag lunar eclipse no. O tanaw na to kay atong gi-share diri sa ato ang kanang nakakudak mapunta ato ang kuan pa sa kita pa nato no. Unaw-sa nato ning sa Israel kay ga lunar eclipse sila kuan pa man dili pa man ting katulog ang lunar eclipse nila alas 8 pa man sila sa gabi ikapin. Daghang kay nananaw mga tao gipanggamit nilang mga cellphone kanang kamera-kamerahan ang kanang bulan kita kayo lahang kuano kay amot ning building nga diri nga habog kay building pa nila. Nakita gid nila na ang ilahang pag lunar eclipse nga kato ang nombra pinombra no nga reaction ang wala pa na partial unya na partial no na completely bag kanang di ba sa mangitngit mo pula hinuon siya no lahi nang sa solar eclipse karon nga sa 21 kay mangitngit man na siya pero ang bulan pag kuan di gid sa kanon no sayop gid ng kanon sa kanang bakunawa tidto ada kaloro bulan sa kalawa lo pwede rin siya no kay nombra pinombra na ay mo labay no. So diri kita sa to ang Project Lopad ihang gihatag ang update diri ang maximum eclipse katong total na kibali ang nombra no. Ombra katong ombra sa 2:12 AM. Ang penombral gasugod ang penombral sa kanang naana siya pag-aksyon 11:27 PM og ang total eclipse begin dito pag kuno nahigayon sa 1:30 hantod na maximum eclipse dito na gid sa kadlaw no 2:12. Atong tanaw niyang live diri kay na sound siri na gibantayan gid niya ni kabat og 4 hours ang kanang ihang pag live no sa paglantaw sa lunar eclipse na ay mga wala na nga tulog no para lang magtan-aw sa kanang umbral pinombral nga lunar eclipse no. Ang nakita gid diri ang ni action gid sa pula si kabayan napoy kang kabayan no ihapong gi subaybayan po niya ang bulan pareha niya diri sa taga-kuan taga Israel no naghimo pud siya iyaha nga sa kay makita man po dito sa Israel pero ako nay ulap may ganina wala ra po tong ulap po man diri nakakita ang mga tao diri sa kana ang ato ang full details sa ato ang Polmon nga updates no. Ada sir kita mo tide forecast sa katubigan. So diri kita sa ato ang katubigan sa ato ang bantay panahon nato nga update sa ato ang high tide, low tide, high tide. Ay gamay ra man day ni. Monday, September 8, 2025. Low tide, high tide, low tide. Anya AM, PM.
So low tide siya gaina nga 58 AM 0.31 meters 1.02 feet. High tide sa 11:22 AM 1.79 meters 5.87 feet. Ay bantay-bantay na po diha kay pulmon ra ba laglom mga tubig karon, no? 5.8 maround up siya sa size nga feet, no, laom siya. O niya mga udto na nga dako kay 11:22 AM magsugod ang pag high tide. Magamping diha kay basig na mga ligo basig way klase kay birthday ni Maria, no? Activity. So low tide 6:05 PM 0.6 meters 0.2 feet. Wag likaw ro tao nga. Sige kuno walay klase, walay natutunan ang mga kuan. Mga bata. Hello. So mao kana ato ang tide forecast, Lora. Balik kita sa ato ang hourly nga forecast kay naulan na po na aribrian di na excessive heat flood na po, no, ang warning general flood advisory sa rehiyon Caraga. Magbantay po ng atong mga kadagatan kailogan, no, or sa river kato ang dapig sapa, no. So atong temperature karon to 8 sa karon og sa alas 9 to 8 kon 28 degrees Celsius. Night chance sa ulan 30-20%. Alas 10 to 9 kon 29 degrees, chance sa ulan 20%. Atong high nga temperature sa alas 11 alas 12 sa udto adunay chance sa ulan 30-40% nga precipitation. Alaon na 30 kon 30 degrees, chance sa ulan 40%. Alas 2 o alas 3 to 9 kon 29 degrees, chance sa ulan 40% gihapon. Atong alas 4 alas 5 to 8 kon 28 degrees Celsius, chance sa ulan 40 o 30%. Sa alas 6 to 7 kon 27 degrees Celsius, chance sa ulan nagyapoy 20%. Alas 8 to 6 kon 26 degrees, chance sa ulan 20% gihapon. Alas 8 25 degrees Celsius kon 5, chance sa ulan 20%. Ang sunod wala na chance sa ulan. Ang ato ang temperature sa alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, hala ka street nga temperature, no, ang 24 degrees Celsius. Atong lowest nga temperature dito mahigayon sa bukas nga ugma, bakas nga kadlaw, no, alas 3, alas 4, alas 5 ang 22 degrees Celsius temperature. So mao kana ang ato ang bantay panahon nga sa lokal, no, galaw sa adlaw hangin tubig bulan, no, og ang ato ang temperatura og chance sa ulan. So lago kita sa ato ang national pag-asa weather updates. Nako na sila nakita nga low pressure pero wala ra kuno gihapon, no, wala na gibutang advisory diri sa Metro Manila. Ang ilahang temperature 33 degrees Celsius, ang lowest 24 degrees Celsius, partly cloudy sky to at time cloudy with rain shower or thunderstorm. Uy, daghan ilahang kuan. Lalo mag-street talaga kumingaw ka cloudy, mostly cloudy. Sa gulo nyo, real ako bitulo kay laliwala ka sa adlaw. Pila isulod sa oras sa adlaw, no? Marago kita sa ito ang iba yung dagat.
The storm update sa itong Atlantic Pacific Hurricane updates. So, ang nabilin nga bagyo si Tapa na og si Keko. Si Tapa. Sa Tapa, ito na sungkong sa Tapa. Kusog ba si Tapa, ito sungkong, Nasa Guangdong. Para sa China. Si Tapa, STS, severe na ni siya nga strong. Category propagation niya 11.2 km per hour, max wind 63 km per hour. Iyang max gas, kusog na iyang max gas 140 km per hour. Na ay pressure niya nga 885 MB. Sanad si Keko dito sa Mexico. Taas sa kayong lakaw ni Kiko. Iyang kategory 2, no? Kusog na siya kay sa dagat. Iyang propagation 12.7 km per hour, max wind 109.3 km per hour, max gas, kusugin siya ang gas 213 km per hour, 974 MB ihang pressure. So kadtong mga disturbance ahaman nangawala mong mga disturbance, sabi na kugma kuan to nangawala mga disturbance. So kana na ang ato ang the storm update nga nawag gyapon tay gabi ang bilin nga storm sa ato ang Pacific ba na tanan o Pacific man siya tanan, no? Sa ato ang China o dito sa kadagatan sa Mexico. So kana na ang ato ang pag the storm update. Sarap kita sa Israel. So sa update ni kabayan riyan na siya clips, no? Ato ang full moon nagkon gyapon sa after full moon, no? After lunar eclipse. Yagi apo ilantaw ang bulan ibalik siya pagka full moon, no? Nailain nga ba't planeta ba itong sa nilabay ato, no? Di ba magalaw na gani ang bulan kay sa ihang paggalaw sa ihang moon formation, moon piece, no? Pero napag nilabay ato ano nga ano ba ito sa ito siyang nilabay sa nga ato nilabay, no? Ato padulong itong nilabay ato asa bulan, no? Kay kining mon gisinagad lagi na siya sa kanang sun, no? Mo nang naay inana nga formation sa moon piece niya, no? Nga new moon
crescent, gibbous, no pulmon. So sa man ni Israel Defense Force, equip terrorists. Ang blood moon, tanaw ni kabayan, no? 9, naipitsay na, na oras, 9, kung September 7, nya 7:30, gasugod ilahang eclipse kibali. Na mga picture ni kabayan, no? Pa yung live o pag live niya. Hani nga kuan gi picture ni kabayan nag-launch, sige launch, nag-launch. Launch from Yemen to Pel on the way. World 3 intercepted. Nakita din na intercepted, no? Sa nga pastor kita, na ba siya paglanta po sa kuan kanang pulmon. Wala yung ilaalaw pastor. Wala. Nag-clip si Pastor Daisy of Galilee na siya ay kuan kanang subtitle. Di ba nanay subtitle ang kanang ato ang Facebook ay sa kuan raman live rang na subtitle. Yung update riya sa pulmon ni Pastor. This is the blood moon over Israel, sign of the end time. Hintay lang ko. Sign of the kuan end year. End year kay ilo na ba sa ilaha? Mahuman na ba yung ilahang year? No? What makes you love Israel? Kan travel vlog na ba iya? Ba naka-picture ba siya sa pulmon? Wala, si Sidra iyang update diri. Japa Port Israel na di dagat sa Japa, no? Naman to kay katong Bahay Garden sa Japa man to. Daghan iyang picture oh. Japa Port Israel ay Japa dito. Indot gihapon ilahang porto. Japa iyang katig kay murag kuan ra pa yung payong rang nakakuan. Tabon, no? Israel peaceful country gira. Kana ratong pagsilip sa ato ang kining pagsilip sa ato ang Israel sa channel kita. Kasi ato ang first speaker sa ato ang kuan. Kay gitagaan ang panahon ng ato ang dito sa Davao, no? Discover your ways with God. Pero matatanabay team song dire. Palpalyam. Hinay kayo. Nakadagan og 1 hour. Na may live na nganta. Napay experience. Live lagi ni nga kuan sa studio ra ni o na sila simbahan. Na ba kung speaker o una nga speaker o? Kinsa ni nga pastor ba yung nang speaker?
Pastor Setsuwan, President of the Northern Davao Mission. Si Pastor Setsuwan di ay ang una. Pero ang team song. Di sa katitaol. Sila naghibog team song siguro. Wala mo ka, di ba kita makasubaybay karon kay Koan? Wala ni Pastor Golpa, no? Ni pa itao ni Team Song karon. So karon itong pagsilip sa ato ang Hope Channel, katulad ato ang Discover Your Wish with God, no? Diri kita sa itong katikaran sa itong church, kaya nakita panagsimba gabi-gabi karon, no? Para sa evangelistic nga nightly service. So mao kini ang ato ang mga programa. Kaya sponsored man siya sa ato ang Horizon Singer, sila ang singer, sila singers. Gisagdan nila, no, sa ato ang singer sa Horizon Singers. Ka-presided ay ato si Brother Reiner Baez. Ang theme song sa ato ang gipili gibali sa ato ang church adto ka sa langit, no, adto ta sa langit. Gapin ng prayer, Sister Lilibet ito Narvaez. Ang special song Horizon Singer ug ang ato ang speaker si Pastor Edwin Golpa, nakasulod siya, no, 653. Naman pud siya ay theme song gyud ang Ancient Word, no, apilo na to na siya, no, ang Ancient Word ato ang theme song niining September. Kay nindot na po na siya. Ang closing song, ang theme song sa atong speaker ang Ancient Word, no. Tapos ikaduha naman gunas pastor nagwali sa ato gigamit naman niya ng kanang theme song miagi. Ga closing prayer at 30 na kibali, no, ato ang speaker. Mao na ang ato ang katikaran sa ato ang programa, mga takna sa paglaom Sunday kibali day 1. Kanara atong updates, no, sa ato ang church, atong kadalanan kakanalan. Sunod lagi hapon kadto maghanay na kita sa ato ang pagatun-an karon. Welcome na kita sa ato ang Bible study on a lesson, a study on the words. Marathon lesson karon, Communion with God. Ay gaso sa Heptology edition ka 7 parts. Atong text sa walaw di bisag natong observation. So welcome kita sa ato ang pagatunan ani kita sa atong third quarter this year 2025. Lesson 11 kita, no, gitaytulan sa duha ka topic, apostasy and intercession, no. Pero marag di man siya bulag, magdikit-dikit man siya, no, nga ato ang pagtuon. O isa ra ka adlaw itong pagkatunan karon, idolatry and evil.
Monday. Kuan siya no ang ato ang pagtuon kanang di lang siya daily no kundi day, di ba? Day series no? Day series kay tibok lagi na adlaw gid tana, di ba? Tibok adlaw siya natay buntag natay gabi. Day series no ang ato ang marathon lesson no karon og mana ato pagtun-an ang idolatry and evil sa Monday na to pagatunan sa to ang marathon lesson karon LOD. So di lang siya nga tinibo ba nga sa malayso nimo ang tibo grabe no kanang makita nimo unsa ka importante mubuon ra nimo gamhana nakakaayo di ba ato nga importante kayo bukado na tong bahayo di ba no iyahang adlaw no so ato na siya pagatunan ang Monday no unsay nahitabo diha kay mao na ng idolatry and evil og magatuon kita no sa tulo ka sabat kulog tulo ka devotional God lives nailinking diri sa atong distribution sa Spotify account natin kung nakita Spotify dito kung makahimo kita Spotify no entry ato na dito wa pa ta kabutang dito no na po YouTube nato nga account dito o nakabutang na ito sa ato ang YouTube katong live no kaya na i-click mato sa atong YouTube nga account subscribe and follow sa atong YouTube nga account na para sa atong list welcome lang ita sa paghanay sa September 8 no Monday 2025 madali ra giham ta kay isa-isa naman ni ka topic ron ato ang pangbasahon no welcome kita sa ato ang first part stewardship nato nga devotional reading ug ani kita sa offertory kon offertory ba or blessed Bible reading blessed offertory nga Bible reading no sa Romans 10 aduna ni siya 21 ka mga verses bahino nato ni siya og tag 11 diba 22 nakapin ng isa di siya bahin pero at least duol-duol lagi hapon siya sa magbahin no tinag 11 ka kanang mga verses na 11 no tapos ato na yung second part atong motivation na sa atong desire of it is matapos na nato ng chapter 41 karon ma-end na siya karon no ato ang chapter 41 nga gisugdan nato ni siya ni adtong August 24 last month 2025 niini karon nga kasamtangan nga bulan matapos nato September 8 2025 layo ang pagbaktas no sa iyahang chapter 41 nga magbasa kita tulo ra ka paragraph o dali ra puno kay tulo ra ka paragraph na may taas kayo Sana devotional for all is we forget basing malimuta sa ato ang third part September 8 titulan Doing Cholo the Apel sa LNG White Authority 5 chapter 5 na pa na siya nga iyang pagsikwel mauna ka na ang ato ang kanang hanay sa ato ang devotional no so nato nga hanay atong mga Sabbath school kay ato ang mga devotional per second of third nato nga part
So ato ang mga Sabbath call nato nga part, ang 4th, 5th ug 6th nato nga part, unahon nato ning 4th part ang inverse. Oh, nato na ba inverse Philippine unya no sa ato ang 4 PM sa atong hub channel. Og ato ang inverse Sabbath call sa atong senior details sa atong professional. Ang atong 3rd quarter na mag-episode season 11 ato God's House. Ato ang series. Ato ang pagkabasahon ang Monday, September 8. Balik lagi hapon no. Home Sweet Home ang title, pero dito na nagisgotan na sa ato ang mga hamtong title ray ang giusab no. O iyang deliberation. Sa atong fifth part, Sabbath call sa ato ang Junior Youth nga brag mahaptong 3rd quarter na Jesus Walk Lesson 11 Jesus and me. Ato ang pagbasahon isa lang nga teksto ang Luke 19:8-9 o kang sakiyon ano mo na ato ang ethics. Ato na yung 6th part, Sabbath call sa ato ang 6th part no, Sabbath call sa ato ang mahamtong ato 3rd quarter nga team Exodus ug ang ato ang long title Exodus Journey to the Promised Land. Anya ato ang series karon sa lesson 11. Apostasy and intercession. So ato pagatun-an karon sa Monday, September 8, idolatry and evil. Og mauna kana atong mga hanay nga atong pagatun-an. Og kini atong mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong lubos nga ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and all the Espiritu giliyungan sa grupong Adventist Youth Preacher na tumulog sa itong Power of 70 ang TMI. Tal members and involvement personal ministry kasi pagdili ko ang lang Preachers Missionary and Preachers. Ato apang makatambayayong no sa ato ang Harvest 25. Sa natong mga programa diha sa ato ang charts no. So ato adaygon himayaon kanunay ito ang buhing Diyos no sa iyang pagkamigugmaon pagkadalaygon nga ni hatag sa kahigayonan nga padayon pagpamalandong sa iyang bulanon nga mga pulong. E pulang maigahom atong kalan on bread of life, living water, source of life, lagad of love and justice, itong precursor of prophecy. Kamandante sa itong Exodus no og sa kang Joshua ug ang iyang pulong nga ancient word no nga maka-change sa kinabuhi sa usa ka tao. So ato sad pasalamatan mga kahigalaan mga kaigsunan kasi sila itong mga contributors, itong mga collaborators, sila itong like, itong heart, tag commission, tag share, mga kapiyan sa video like, makasib sa video, mga reduce video, mga subaybay sa itong ma-distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, atong radio online sa atong podcast sa atong Spotify. Downloadable link na to nga MP3 files. Kung maka-plaster kita diha ang MB no para sa to ang pagsalang sa ato ang mga video sa ato ang social media, kinahanglan siya mo high MB. Wala ganin na ito gikuha ang resolution nga 720 no kay dako lagi kay na siya wala po storage na ganit tadri no mo 720 pa kita mana sa MB na lang nato ang ato ang bawion no kay naamay abot nga nung o sa nga padako niya nga high MB ra pero di ang resolution no makatinaw naman po dayon kita.
So ato ang proseso no. Nga unahon nato sa atong scripting. Dito himon sa ato ang keep notes with collaborators kita diha para kita maka-edit. Pag maka-edit na kita ato siyang ipaskill no. Sa ato ang website nga spiritstar2022.blogspot.com. Mana siya tong article lang patong basahon ko na nakita basahon na kita article di na nakita ibalita karon kay Monday no sa portion nga to ang recording. So atong recording mao po dato ang time sa atong pagpanimbaya, shout out diha no. We sa to ang mga subscriber, mga followers no. Mga readers. So ato ang greetings, season of greetings no. Nga good morning diha, good noon, good afternoon, good evening, hatod sa good night. O ato ang reminders no sa tong season of energy. Nga unahan nato ato ang buhing juice sa atong mga pagmata. Makaampok kita, makapasalamat kita DMW no, devotional ato ang DMW no, meditation on worship. Pagkaman yan na sa paghatag sa time ang ato na po dayong maabuluhato no, kikiki kaliko kaon lupad unya magadagan na dayon atong adlaw sa ato ang pamahaw paniudto panihapon o pangatulog. Uy nagparis dito paris dako usog ang pulis dagan. So mao na ang ato ang recording atong pagluto. Kung makaluto na kita di ato siyang i-upload no, pero ihimbi pa nato no, pasan pa nato para di kita makakarat. I-MB nato. Pag mag-MB na kita to siyang i-upload sa ato ang Facebook no, kaya naka-album ka na at siyang i-upload. Kung ma-upload na mahimo kita reels no, tipik sa kinatibuk-an sa ato ang long video ug abangan shout notes no, makahimo kita diha no. Kung ato na siyang pang-share dayon sa ato ang mapage group it may what Telegram o gaman sa ato ang Facebook ang live of the hour nato sa to ang YouTube channel. Subscribe ang follow sa itong YouTube channel no, Bible Reading Marathon Journey 2022 make set make story make play no. Atong live time nato 10 AM to 12 over high noon. Agaman sa ato ang live makalanta kita sa Jack Renner Bible Study and the Air no. Napakitay i-review nga time karon no, ato pang ipakuan ipalusot atong Jack Renner makalusot pa pod. Tapos ato ang the review of the day nato sa 325-426 5 to 7 7 to 9 og 9 to 11 ato ang the review of the day sa ato ang the series nga marathon lesson karon. Tapos ato ang week review of the week tibok na to nga adlaw no sa ato ang Friday ang ato ang pag week review. Atong i-review of the last year sa mga time slot no sa gabi Sabado unya Sunday, Monday, Tuesday. Ato ang day slot sa ato ang review of the year. Nga makapaniid kita nahitabo no last year. So man sa mga pag-review, radio
Ay, ada tong account sa ato ang Spotify, no? Ang linking Spotify mo play naman, no? Duha man na may link ra nga Spotify imong i-add, no? O yan na po Spotify nga application, pero pwede ra po to ang link, no? Nga ilang website maka-play na po ta sa Spotify atong account ma-search, no? Spirit Sarcaster Podcast Channel. O sa ato ang YouTube Music, i-add po na to ang YouTube Music through RSS https://anchor.fm /d40d40e4/podcast/RSS. Oy na naman atong account sa ato ang YouTube Music. Ato ang downloadable link nga MP3 file sisters episode 1 na plastar. Magplastar na kamo, no, kay magampo na kita sa ato ang pagsugod. Magampo kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayer pool. O kaba ato ang mga lesson, no, o ato ang mga devotional books para sa ato ang pagampo nga magkaduyog ang ato ang mga pagkatun-an. Magampog kita nagadaig ug nagapasalamat kami kanimo Dios diin ikaw nagahatag og katulugon nga ikaw nagauban kanamo hangtod nga nakaabot kami niining bag-o na usab nga adlaw sa pagpangabudlay sa imuhang pulong nga among pagatun-an ang Monday, September 8, Idolatry and Evil og ang devotional. Nagaampo kami amahan, ikaw magkapatinaw niini nga amo ang pagatun-an nga masabtan kini pag-ayo og adunay mga leksyon nga kinahanglan pagabuhaton sa kinabuhi. O banin kami sa balang espiritu sa pagsunod sa imong kabubuton, pasayloa kami sala, din kami nakapasubo kanimo sa buhat sa pulong sa batog sana huna. O kanunay amahan dawatang among mga pangayupo, mga paghangyo, mga pagampo diha kanimo sa pangalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Boy na largo kita sa ato ang first part. Ang ato ang devotional sa stewardship, magabasa kita sa Romans 10. Kay gibahin mato, no, 11 ka verses sa iyahang kintubukan nga verses nga 21. Basahon nato ning una og sunod-sunod. Maigsuon ang tinguha sa akong kasing-kasing o ang akong pag-ampo ngadto sa Diyos alang kanila. Mao nga mga luwas unta sila. Halaka, mga luwas unta sila. O kay wala man sila hibang kaagan mahitungod sa pagkamataro nga nagagikan sa Diyos. Og nakapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Diyos. Kay si Kristo mao ang pagkatapos kasuguan. Uy, dalahi talang kugon ri Amos kasuguan. Aron mamatarong ang tanang mga pagtugpo. Si Moses nagsulat mahitungod sa pagkamatarong o pinasikad sa kasubuan. Nga ang tao nga magagawi sa maong pagkamatarong mabuhi tungod ni ini ang katukang Moses, no, or katong gihatag ni Moses nga makamaayo sa ilaha, di lang matarong kundi makamaayo, no, o mahimo pod nga kalaglagan sa ilaha ang balaod, no. Apan ang pagkamatarong nga pinaagis pagtuo nagaingon.
ayaw pag-ingon sa sulod sa imong kasing-kasing. Kasi mo sakas langit nga sa ato pa. Ano pag sa pagdala kang Kristo sa ubos? O kinsa may makanaog sa bungaw nga sa ato pa aron sa pagdala kang Kristo sa taas gikan sa mga patay. Kuan day ni siya kanang di lang siya pagkamatarong nga matarong kundi kanang pinoloso po nga kaalam, di ba no? Bubalaka makadiya nga. Di ba? Wala balo. Ito man siya sa langit, no? Manhi pa dahil siya sa ubos niya mo, di ba? Kanang mga kuan ba no? Mga pagkamatarong nga pinoloso po nga panghuna-huna, no? Nga sa ato pa ipadala kang Kristo sa asgikan sa langit, no? So mao day na ang gipasabot liha nga pagkamatarong no nga murag way klaro nga iyang pagpanabot, no? Kay di naman niya kontrol unsay pagahimuon sa Ginoo, no? Nga nisakag kanaog siya, di ba? Nakita siya sa intercession nga nisaka siya, no? Ginoo Diyos gud siya, mahimo niya ang tanan, no? Pero kung ikaw magunhauna niya na nga wala ka kagits nga, di ba? So imuhang kaalam or imong matarong nga gamay kaayo, no? Apan unsa may ginaingon niini ang pulong haduol kanimo, o di ba na pulong haduol kanimo? Ara sa imong baba, una ako na sa imong baba ang pulong, no? Wala lang gidi ay sa kanang anaa sa basahon na makulo sa baba, no? So mao na nga di lang ingon nga sa basahon ka makatuon, no, kundi sa naminaw sa kasbaba, di ba no? Kalang mga speaker ba, no? Mabiyan ang makatinsin sa imong kinabuhi kumutambong ka labi na karon kay natay bali, no? Sa ato ang matag na sa paglaom diri man ka mokuha sa pulong gyud sa speaker, no? Diha man gyud ang usog nga pulong, no, sa Ginoo naa sa baba, no? Ay mo pagtuon murag way of life na nimo, no, nga dili ka magbasa sa Bible pero dili ka mapukaw sa baba sa mga speaker, no? Di ba? Sumao na gipasabot diri ano kay kun pinaagi sa imong baba harman to dapita. Apan unsa may ginaingon niini ang pulong haduol kanimo. Dapat ta sugod pa kita, no? Anaara sa imong baba ug sulod sa imong kasing-kasing, o di ba? Nasa imong baba, nasa baba sa uban, di ba? Baba sa imong baba, no, kay marakuan ba nga kung dawato na nimo ipamaba na nimo, no, ganahan na ka mo share, no, kay nakuha na pud sa imong kasing-kasing, no. Una di nga sa ato pa ang pulong sa pagtuo among giwali. Mao to no nga gaya na gyud nga gi-adapt gyud kibalito ang mga pulong sa speaker, no. O ikaw mahimo po ka nga speaker og sundon sa imong kasing-kasing, no, ang mga pulong nga haduol kanimo, no. Ana pa sumpay kay kun pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing. Amo na ning emphasize, no, dito nga na sa imong baba wala din na siya dili dito ni mohonongon dito kay di ka kagits, no. Kay mahimo di ay nga naa sa imong baba kung imo na siyang isugid o niya magatuo pagyud ka sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. O kadto kang Jesus Christ, no, nga gibanhaw siya, di ba, gikan sa mga patay o maluwas ikaw, no. Tuhuan po dahil ginaan mo, no, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, di ba? Kaya ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya og siya magasugid pinaagi sa iyang baba aron maluwas
uy, magdungan-dungan dahil siya, no? Nga, magatuo sa kasing-kasing, magasugid, pinaagi sa iyang baba. Uy, mao ni siya ang state of sa to na basahan karon, no? Kaya ang kinalasan, di ba? Maluwas siya, no? Kay nagaingon ang kasulatan, ang tanan nga nagatuo kaniya dili maulawan. Amo po nato ang teksto, no? Diha kita nagputol ugma nato na siya tiwaso, no? Ang ato ang offertory nga Bible reading sa Romans 10 maanindot nga pulong, no? Nga naara ko no sa imong baba kay magsugid ay ka ug magatuo kasi kasing-kasing. So ato na siyang sampayon ugma. So karon diri na kita sa ato ang second part sa atong desire to eat. Desire to eat. Intermission. At this juncture 1 hour, no, intermission. Resist. Ang makamata diha, mata na. Makapamahaw, no, sa ato ang mga pagmata. Nya makapaniudto sa ato ang tingpaniudto. Makapanihapon og sayo kay nakitay wali, no, og makapanigabi, no, panisay city 8 BGs katulog atong gatasing kaping watering comfort padayon mo eskalan on kay magsugod pateg kaon diri sa ato Desire of Ages sa chapter 41 ato na siyang tapuson, no, the crisis in Galilee. So ato ani siyang basahon tuloy na yung kaparagraph. Kung maglantaw mo sa ato ang YouTube, no, nakita yung subtitle diha kanang sa review naman na mutunga ang subtitle, wala na siya sa live, no. Kung na kamoy mga pag-review after live or pila ka mga oras, no, i-on ninyo ang subtitle na sa subtitle. Ato basahon. While we cannot now comprehend the works and the ways of God, we can discern His great love, which underlies all His dealing with men. He who lives near to Jesus will understand much of the mystery of the godliness. He will recognize the mercy that administers reproof, that teaches the character and brings to light and purpose of the heart. When Jesus presented the testing truth that caused so many of his disciples to turn back, he knew what would be the result of his work, but he had a purpose of mercy to fulfill. He pursued that in the hour of temptation, every one of his beloved disciples would be severely tested. His agony and Gethsemane, his betrayal and crucifixion would be to them the most trying ordeal, had no previous taste been given. Many who were actuated by merely selfish motive would have been connected with them when the Lord was condemned in the judgment hall, when the multitude had nailed him as their king himself at him and reviled him, when the jeering crowd cried, "Crucified him!" Uy, dito mo na yung punto, crucified him. When their worldly ambitions were disappointed, the self-seeking one would be renouncing their allegiance to Jesus, have brought upon the disciple a bitter, heart-burdening sorrow. In addition to the grief and disappointment in the ruin of their fondest hope, and the hour of darkness, the example of those who turn from Him
might have carried others with him. But Jesus threw about the crisis while by his personal presence he could still strengthen the faith of his followers. Compassionate Redeemer, who is the full knowledge of the doom that awaited him, tenderly smote the way for the disciple, prepared them for their crowning trials, and strengthened them to the final test. Oh, man kita sa ato ang devotional, sa ato ang mga youth, no? Ang Desire of Ages. Mula ko kita dayon sa ato ang third part. Ato ang devotional for all. Basin malemot let's we forget. Ato rin basa ng September 8. The Wing Theology Appeal to Ellen G. White Authority 5. Gamitan ng mga libro no kayrong isbiling ato ang mga napaskil diri. Ug ato ang memory text ni Nehemiah 3. The ears of all the people were attentive unto the book of the law of Nehemiah. Uy, attentive ka no. Ato basahon ang iyang story diri. Yesterday, while left of Y.J.H. Morrison, gisumpay din ni gapon, having read from Ellen White's sketches from the life of Paul in order to cleanse the argument that the law of Galatians was the ceremonial rather than the moral law. The quotation cited certainly upper to teach the position. Morrison and his friends were convinced. They had proved their points on the basis of Ellen White, divine commentary on Scripture. But that was not the position that Mrs. White assumed. That very morning, before Morrison's presentation in addressing the Galatian nation, she had said, I cannot take my position on either side until I have studied the questions. It was in that context that the new, that was the providential, that we could not find their testimony to each wagoner on the topic. Some would have misuse to keep people from exploring God's Word. Ellen White had lied for the General Conference delegation on the subject of Galatians. But that light, as he repeatedly asserted, was that they needed to study the Bible and not rely on any other form of authority as the sort of meaning of Scripture. They would hammer that the message home in her last recorded message as Minneapolis, a call to a deeper study of the Word. O deeper study of the Word. Grabe ng deeper, no? Kaya na naman talaga tayo AI. Kung mayroon ka deep search, basta i-search lagi na. Mayroon ka nga sa AI nga, AI, oy, paminaw AI. Gemini. AI, no? Give me evolution of Windows. I-display tayo na niya ang evolution sa Windows, no? AI, give me evolution of Android phones. I-display tayo na niya ang evolution sa Android phones, no? So, di sa basta-basta ang deeper, no? Deeper ganing AI mag-study. Pero gitudlo ko kita dira nga deeper study the Word of God, no? Apparently, Morrison used sketches to prove his point did not erase her
We have no indication that they considered the matter settled by the method, nor did she quote her own writing at Minneapolis to decide any of the theological, historical, or biblical issues. Writing had her purpose, but one of them was not to take a superior position to the Bible by the providing the infallible commentary. Mrs. White would reflect that some attitude 20 years later in the controversy over the delay of Danielite. I struggle once again based on her comments, and once again she told people not to use writing that way. In fact, to keep people from misusing her writing on the New Galatians, she had a statement removed when she revised sketches into the Act of the Apostle. Ay, gi-revise din ang sketches sa Act of the Apostle. In 1911, she meant that she said about people going to the Bible to find out the meaning rather than relying upon her writing. Uy, kung siya kay pasayos no, gandi lang sayang writing dito gid kuno sa Bible, no? The issue of the authority is the most important one. May God help us daily as we study His Word to discover His truth and His will for our lives. Man kita sa ato ang devotional for all, lest we forget, basin malimota. Marago na kita, no? Kaya man na kita sa itong mga devotional per second of third na itong apart. So, dali na kita sa ato ang mga Sabbath School, ang 4th, 5th, ug 6th na ato nga part. Ug anahon na ni natong sa 4th part, no? Sabbath School sa atong end verse, na nato na pa end verse 11 sa unya, no? Kay mungkin sa ilahang mga host pod, no? So, dali kita sa atong end verse, Sabbath School sa atong mga senior leaders sa atong professional, atong 3rd quarter na pag-episode 2, lesson 11 nato nga series, God's House. Og ato pagatunan sa Monday ang home sweet home interpret nga portion, pero natakol na ni sa ato ang mga hamtong ato siyang basahon largo, no? So nagkanayon, God's house was a physical structure that included a roof. Uy, mani ang God's house, physical structure, roof, walls, and wooden support to hold it together. The innermost room of the sanctuary was called the most holy place. Una na, sanctuary na, no, sa Exodus 26:33. What is this room? Which was the cube, measuring the cubits, its direction, wide, length, and height is holy. Its holiness came from what or who? Resident in it behind the veil that separated the holy place from the most holy place was a single piece of furniture, the Ark of the Covenant. The most significant thing about the hidden room was that it was where God's presence reside later in Jewish history. The word Shekinah or Shekinah glory was used to describe the God's presence over the Ark of the Covenant. Shekinah ang tawag diha, no? Ark of the Covenant, kon man na siya, kanang gatago man na siya ang Ark of the Covenant, no? Kay sudlon man siya sa Rome, no? Pero kang Joshua, ang Shekinah ila nang gidala-dala kadto nang Ark nga mura na siya og kanang sa construction ba. Kalawa hakot kag basa una, di ba na kahon-kahon? Inana na siya mo level up ang kanang
bising panahon kang David, inato na kibali ang ark, no? Nga wala na, dili na siya sa balay, no? Wala na po na yung balay, mura na siya pasan-pasanon nga kanang ko ano. Pero nagihapon ang sikena, no? Nini. Ato lang isgutan sa future, no? Para makunik kita. Sikena was used to describe God's presence over the ark of the covenant. His word referred to the dwelling of God, while the Egyptian had exclusive temple with an inner holy of holies room, as did other Canaanites people. Those temple house idols representing the gods of which the temple was dedicated. In contrast, God's sanctuary among the Israelites was not to have any idols representation of deity. God was very clear about having made idol focus of the second commandments. The Israelite sanctuary had coming much greater the presence of God himself. This would be whether God met with his people. He was not far from them when the Israelites came to worship at his house. He was physically there. The emphasis of personal presence may be why God later commanded the Israelites to offer sacrifices at one's predetermined location only, sa Deuteronomy 12:5-14. The sanctuary was not just a building to house a carved idol. It was the dwelling of the one true God, and made it sacred. His help us understand later incidents like Winadab and Abihu presumptuously offered propane fire at the sanctuary and were killed. Ayaw kadto sila ni Nadab ug Abihu, no? Laliwan pa kana nga nay Ginoo dito. Karakwara ba? Murag na pa sila sa amot hanap to sila dapitan, no? Ayaw sila nagtarong nga na diha ang Ginoo dito dapit sa Mercy Seat, no? Ang ihang kasi nagtarong kay nanood gani kuno to sila mga hubog gadapag kayo. Pero ting sa kuha ang Ginoo kay nabastos og mayo iyang sanctuary, no? Iyang dwelling place. Though he dwelt in the people maids, God was not to be seen with human eyes. Later, when God shared with Moses how service the sanctuary should be conducted, the priests were strictly forbidden for entering the mausoleum place lest they die. Even the high priest could enter only once a year, and then only after following a strict protocol, including burning much incense on the golden altar to show the visible presence of God. God lived there by viewing such a holy power is deadly to fallen man. In God's presence there is overwhelming glory and power that makes even angels to bow their faces. A journal mga classmate, after looking at your scribe and automated text, what visual insight do you mark over on SEM 2.2? What question emerge studying this passage? What parts are difficult? What other principle and conclusion do you find? Have there been moments in your life when you especially felt the presence of God? What was it like? Dwell on the moment for a while. Talk with God about them. O atong mga Invest Philippines, no? O tabag ni atong mga ka-journalists. Largo na kita sa atong pay-part. Sabat ka sa atong mga junior youth, kabarag mahamtong, atong Cornerstone Connection 3rd quarter na ito the Jesus Walk. Lesson 11 na ito ka series, Jesus and Me. O takolo na ni nato ning senaryo ni Sakio, no? Kay kanang giwali ni sa ato ang speaker, no? Ni Pastor Pedro. So diri kita sa tong Cornerstone Connection ipabasa diri sa Monday atong K-text, no? Yok 19:8 line ug nadiri atong ang K-text diri atong basahon in IBM nga version. But Zacchaeus stood up and said to the Lord. Kato na ning ni bisita na ang Ginoo nag-uban sa Ginoo dito na sa balay, no, sa Zacchaeus. Look, Lord,
Here and now, I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times. And the amount, Jesus said to him, today salvation was come to this house. O sa atong makorap diha, kaya ba ninyo na? Hello? Nga, kung ano na magpagtikas, ibalik sobra pa, no? 4 times, di ba no? Di ba? I will pay back, no? And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times of the amount, no? So kana nga lesson ba dito sa gihatag nga morals sa ato ang kang Moses diri pod sa gihimo ni Sakeo. Makanahon na yuta na ka nga dili ka magtikas sa tao kay laliman ba ka sa example ni Sakeo diri 4 times ibalik nimo sa katawhan, no? Di ba? Kay daghan na ba nasangkot sa ato ang flood control karon, no? So na nato diri unsa iyang insight diri. Consider the key text context of Ellen White commentary. Ano yung commentary diri? Sakeo had been overwhelmed amidst the silence at the love and condemnation of Christ, and stopping to him so unworthy. Now love and loyalty to his new found master. Until his life, he will make public confession and his repentance in the presence of multitudes Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I gave to the poor, and if I have taken anything from any man, by false accusation I restored fourfold. Ay sumpay din ni sa gisulti sa Ginoo no kadtong mas malisod pa sa taong dato, no, ang makasulod sa gingharian sa langit kay katong iyang ruler nga iyang wala niya tanyag sa Ginoo, no, pero naa di ay nidawat sa tagyag sa Ginoo, no. Si Sakeo ang dili iyang ruler pero short short man kay ambot ni Sakeo, mubo man ni si Sakeo, no, pero taas iyang panglantaw kay gidawat niya ang tanyag sa Ginoo unya na pag over diri, no. Ang gikuan nato sa Ginoo nga ibalagya ang imong kabtangan ihatag sa kabos. Pero si Sakeo diri mahurot gyud iya kay ibalik kuno niya ang fourfold, di ba no? Fourfold. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for as much as he is a son of Abraham. When the rich young ruler, unara nakunik ang young ruler, no, had turned away from Jesus, and disciple had marveled their master saying, how hard it is for him to trust in the riches, to enter the kingdom of God. They had exclaimed one to another, how then can be saved? Now they had a demonstration, the truth of Christ's word. The things which impossible with men are possible with God. O kana no sa Mark 10:24. Mark 10:24 ug 26. UK 10:27, they saw how true the grace of God, a rich man
could enter into the kingdom sa Desire of Ages, no, kay si Zacchaeus, no. Grabe yung example ni Zacchaeus, no, nga rich man siya, no, pero para di ay ka nga makasulod sa gingharian sa langit, di gyud ka mag rich man kauban sa Ginoo, no, kay ang Ginoo ang moparit sa imuha, no, pareha gud sa atong nabasahan sa Deuteronomy unsa kunoy mga inheritance sa Leviticus, ang Ginoo ang ilahang inheritance, di ba, no. O mao po na ang ipasabot sa Ginoo, no, ang Ginoo ang imuhang bahandi, no, dili kay bahandi lang yun sa kanang kalibutan, no, kwarta. Inana ang ipasabot sa Ginoo, no, sa istorya ni Zacchaeus, no, nga kung daghang kag kwarta, di ba, makatabang gid untana ka, no, kay ang mamulong diri ni Zacchaeus ibalik na niya purple, ihatag niya sa kabus, no. So murag gipahandura ba sa atong mga dato diha, dili mangurap, di ba, mutabang hinos kabus, no. Basara gud ninyo Zacchaeus, ibutan sino na, kay daghan naman tay dato karon kay sa kuan lagi flood control, di ba, Matthew 19:8, di ba, Matthew 19:8-9, no, Matthew 19:8-9 ang gihimo ni Zacchaeus nga bising dato siya, no, naka saad siya sa Ginoo nga mohatag siya sa kabus, kung nanika siya ibalik niya portol, no, purple, di ba. So inaot magadungog mo diha, no, sa ato ang mga kwartahan diha kay mag Christmas ra bata, no, Christmas na gani karon, kuha na ganita karon kanang spirit of giving na kay September. Magunahuna pa ka dito pa ka September, layo pa to karon na. Hello. Manana kita sa ato ang Sabbath School sa atong mga kabataan, ang Cornerstone Connection. Oy, ang mga bata kay di pa ma siya kwartahan, no? Ato mulay dito sa bata, no? Babata ha, di maglinaog ha. Manghatag ha. Kay nawit ang Ginoo nga kanang kung mangayo kuno sa imong kamisula, tagaan kuno ni boss, di ba, no? Wala ginadagi hapon, no, nga sa atong mga kabataan dili mag kanang selfies, no, manggihatagon hinoon, no, maluluyon, di ba. Marago kita sa ato ang Sabbath Call sa ato ang mahamtong, no, last na kita nga hugna. Welcome kita sa Bible study and a lesson. A study on the words marathon lesson karon communion with God ay bigas sa Heptology edition 7 parts. Atong textualogy yung bisa din ng presentation. Alago kita sa 6 part atong third quarter Exodus. Ato ang long title Exodus Journey to the Promised Land. Og sa ilahang pag-journey, nasangit sila ni ining problema nga apostasy and intercession. Ato na siyang pagkatun-an karon, no? Ang topic ko sa Monday, September 8, kay mo itong series, no, apostasy and intercession. September 8, gitaytolan idolatry and evil. Gamitan natong mga lesson diha mga ka-brother, nakaukab na. Mga ka-bro, i-browse atong mga browser mga ka-bro. sabbathesco.mintic.io/in para sa English. I-click dahil na ato ang image list ng Exodus. I-click dahil na ato ang lesson 11. Click dahil sa ato ang Monday. Pag-click ana makita ta dito ang naispatan nga cow, no, baka sa
kanang sinag sa adlaw, no? Welcome kita sa atong pagtuon, no? Mga magtutuon sa pulong sa Diyos, dahil nagsisure ka paglaom ka manadong brethren ang priminahalong bapalangga sa Diyos. Mga brethren and friends, no? Atong kapagtuo kapagtuon. Welcome kita sa pagtuon sa Monday, September 8, Idolatry and Evil. So ato ang pagtuon diri ipabasa Exodus 32 6 sa raman lagi na ka verse. Where their idolatry quickly led them. Napo dayon si references diri sa Psalms. O niya sa Isaiah, no? Ang idolatry sa Exodus 32:6 basa. And they rose up early on the morrow, and offered burnt offering, and brought peace offering. And the people sat down and ate, and to drink, and rose up to play. Uy, may lagi play diha, no? Bisan pag nagigamit rin, no, peace offering, no? Pero wala mo ko nagisugo sa Ginoo ni nga ilahang pag celebrar ani, no? Kay kadto maning golden cup ang ilahang celebraran, no? Mao to ang idolatry nila na hitabo. Og naa day mga saysay ni David, Psalms 115:4-8. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses, noses man, di ba noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not, neither speak. They throw their throat, they that make them are like unto them. So they were everyone that trusted in them. Man nang gipakuan do. Sa Isaiah 44:19, they that make graven image are all of them vanity, under the delectable things shall not profit. And they are their own witness. They say not nor know, that they may ashamed, or has formed a god or molten a graven image that is profitable for nothing. For nothing. At ang ito iyahang insight. The golden cup resemble the Egyptian bull god. Uy, dito pa rin na si Egyptian, no? San bull god called Hathor. Ay, Hathor da ito. This was blatant transgression of first and second commandment, o katong Hathor, no? Sa Exodus 20 verse 3 ug 6, balik ko nato, no? Thou shall not have no other gods before me. Thou shall not make any thee any graven image, or any likeness, or anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For the Lord thy God, I'm jealous God. Ay kanang serve them. Mo siguro ng pista, no? Abot nga ng pistahan man, no? Violation yun. This violation could not go unpunished, because it openly broke the relationship with the living God. Instead, worshiping their Creator, the Israelites worship their own creation, which could not see her.
smell, speaker, love, or live. The creation order was reversed. Instead of understanding that they had been created God's image, they now made a God not made in their own image, which would have been bad enough, but in the image of the animal. This was the God whom they wanted to serve. Thus they had greatly sinned against the Lord, or greatly sinned. No? There's Isaiah 31:7. For in that day every man shall cast away his idol of silver and his idol of golds, which your own hand have made unto you for sin. No? Katong mga gold, silver. Sa Isaiah 42:7, they shall be torn back. They shall greatly ashamed that trust in graven image, that say to the molten image, ye are our gods. Oh, grabe no. Sunod ay pangutana diri. In what ways does the golden cup apostasy reflect? What written in ay ang apostasy nag-reflect na to siya no katong golden cup. Reflect sa Romans 1:20-27. Professing themselves to be wise, they become fool and change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and the birds, and the four-footed beasts, and the creeping things, wherefore God also gave them unto the uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own bodies within themselves, who change the truth of God unto a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever and ever. Amen. For this cause God gave them up unto the vile affection, for even their women did change the natural use into what which against nature. And likewise also the men living natural use of woman. Ang punishment na po na siya no. Nga kanang imbes bae ka magsuot kag laki, laki ka magsuot kag binabae no. Dito di ay na kay gihimo nila ang Diyos nila, gi-create nila ilang Diyos no. Born in their lust and towards another unapay last no. Men with men working that ways unseemingly, and receiving themselves that recompense of their error which was made. So mauna diya ang nakita no nga nagi punishment no kung ilisan nimo ang Ginoo sa kana hinimo lang no kadtong mga reaksyon no dili siya mamao. Nato yung himay-may idolatry denies the theological understanding that God is God and man is man. O manang idolatry no nga ma-deny sa theological nga understanding nga ang Ginoo sa Ginoo o ang tao no is man. Idolatry no. Idolatry erase the gap between God and man. O mairis no. Uy na rin Ecclesiastes 5:2. Be not wroth with thy mouth, and let not thine heart hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be pure. Gamay gid mo hang words no. And break the connection with Him, whether it is blatant and open for something concealed in the heart. Idolatry quick ruptures
our relationship with the Lord and lay the downward moral spiral. No wonder the text talk about that they did the next day. After offering sacrifice to the idol, they then began to party, and Ellen White depicted as imitation of the idolatrous feast of Egypt sa Patriarch and Prophets, no? 320 o kato ang example ni Pablo sa Ehipto dito, no? Sa Israel dito di kabugawas, no? Human are genuineness at fabricating their own idols. They create their own gods. O ang human, no? Genuineness, no? Nga mo create sa ilang idols, own God which is bad enough. But when they go and serve those God, the Creator is replaced with things that sooner or later lead to moral degeneration. O mauna, no? Nga katog yung mga religious people, no? Nga sa 10 commandments, dili ka maghimo og larawan, di po mo siya servisyuhan, no? So di na siya nga kuan agid ay intended niya nga serbisyo kana mga pista-pista, no? Katong gihimo pareha ni Aaron, no? Sumana ito ang ipasabot. Pero ito sa ito ang kuan, sa ito ang kabalwarte, sa ito ang mga ka-charts, no? Nga naman sige pamulong, no? Nga dili katako sa iyahaon sa nga mga bagay nga mas labaw pa sa Ginoo. Dili katako sa Ginoo. Dili man siya mahimong Diyos, no? Pero di na ka matako sa iyaha, no? Mao na nga di na ito ipalabaw nung sa ang mga bagay dahil sa ito ang cellphone, no? O sa ito ang mga hindi pang practice, no? Dapat ang Ginoo ang mudako, di ba? Parehaan ni ang AI, di ba? Ang Ginoo gipayagan niya nga makabaton kitag cellphone, makabaton kitag social media, di ba? Makabaton kitag computer, no? Pero kung mulabaw na siya kaysa iyaha, di katako sa iyaha, no? Nailaghi mo nga kanang reels, no? Nga nahimo na hinuna kang Satan ang cellphone, di ba? Kay magpa-control man lagi mo kang kuan, no? Di naman mo kaampo, di na mo kabasag Bible, dili na mo kapaminaw gwali kay unsa inyong gipaminaw, no? Sa ingon niya na, no nga imbes sa Ginoo ang cellphone, mahimo na nga sa kaaway. Sa Ginoo ang mga gadget, mahimo na nga sa kaaway, no? Kay gipanggamit man ninyo, wa man ninyo gipadako ang Ginoo, no? Mao na nga ato ipadako ang Ginoo sa ato ang mga teknolohiya, di ba? No? Kay para takos ta sa iyaha, no? Di man na siya idolatry gyud ang mga technology kung imuhag yung makuan sa ato pagtuon, no? Kay kang Aaron, no? Pero di ka tako sa Ginoo, no? Kung kana ang mudako, bisig sa imong mga ginikanan, imong amahan, inahan nga sila mas labaw kaysa Ginoo, no? Di na mapukatako sa iyaha, di na, di ba? So ang Ginoo mao gina ang iyang gipasabot, no, nga love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. O niya walay mulabaw nga mga butang sa iyaha, no? Para mahimo ka nga tako sa iyaha. O conclusion question kita to finish the day. Lantaw na to napabagyod ang ato ang flood advisory, no? Ato ang warning sa ato ang General Flood Advisory. Oy, excessive heat na usab. Hala usab. Ni kalit pag excessive heat. Nag-excessive heat na wala ang flood advisory. Dahil lang usab-usab man po siguro ni. Kasi balik na po na unya. Nakabato na po kita excessive heat karon. Ato ang highest ko nga temperature 33. Oy, mapel sa 41 degrees Celsius. No?
Atong high nga temperature 31 degrees Celsius ang lowest 23 kaulapan cloudy. Anya na nakita excessive heat karon gikuha na pud tong flood advisory. Calculation question. Sa lesson ni siya dili ni siya sermon. Unya kay naa may question, di ba? Mo na nga same siya nga sermon, no? Sa ato ang conclusion question. So ang conclusion question, what are ways today that human worship creation instead of creator? O mao ni maigo natong mga AI, no? Nga kana di man siya matawag nga worship, no? Pero kung more time ka ni ana sa AI kay malingaw ka, no? Sa AI pwede na kuno ka mangutana diha og kanang kung kuan ka, no? Daghay mga tips iyang ihatag, no? Pero mao na atong ipasabot, no, nga dili ta maulipon sa technology. Gamiton nato ang technology para ipadako ang Ginoo, no? Kay ang CI kanang gitahod niya ang Ginoo, no? Kay nihatag man ta dito kuan kanang picture sa Ginoo ba nga pwede nimo ni kuan AI background. Nagreklamo ang AI nga dili siya kay maka-disrespect siya sa Ginoo, no? Di ba? So atong kuan nga gamito na to ang AI, no, para ipadako ang Ginoo, no? Dili siya ma-disrespect, di ba? Kay bising ang AI mutahod sa Ginoo, no? Og mao na ang ipasabot diri ano nga ang creator gyud ang ato ang pag-aalagaron, pag-simbahon, no? Dili lang na creation. Kay narabag yun na iyang gipakuan sa 10 commandments, no? Nagibatayan nga kinsa man ang creation nga imong gisimba, di ba? Hulagway langit, hulagway yuta, hulagway ilalom sa balas dagat. Kung kana nga baga hulagway ang imong gisimba, creation na siya. Og violation kasuguan ana, no? Si Aaron nag-violation siya kay nasudlan siya sa kaaway, no? Ay ikaw higala ayaw pag violation para dili ka masudlan sa kaaway, no? Di ba? Mao ni ang ato yung pag pasantop, no, sa ato ang pagtuon ni ining idolatry and evil, no? Nga di gid ta magpa-control sa kaaway, no? Kay ang buhat sa kaaway supako niya ang balaod, supako niya ang kasuguan, no? Og mahimo na siya nga idolatry and evil. Og mao kana ang ato ang mga papunto napakitay dugang nga pagtuon ni ana, no, sa ato ang Tuesday corrupting themselves, no? So sampay na mao na nga magsampay kita ugma, no, sa hantunganan sa idolatry and evil. For now ato ana siyang tapuson, magampo ka mo, no, sikit nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. So prayerful, magampo kita, magapasalamat kita sa itong natun-an. Ikaw na asab among gipasalamatan o Diyos nga makagahom din ikaw nagahanduraw, nagahatag kanamo sa pagtulon-an sa idolatry and evil, sa mga images nga imo gayud nga gikalagutan amahan, ang mga imahe nga ikaw ang amo ang jealous God. O nagampo kami na ining dugang pa nga pagtuon amahan o bani kami nga masabtan o aduna kami time for improvement nga makabatong kami kausaban sa kinabuhi, changes sa among kinabuhi nga ikaw among ipadako instead ang mga technology, instead ang mga creation. Tabangi kami nini nga mission amahan ang balang espiritu
magauban kanamo nini o pasaylo kami sa sala nahimo sa pulong sa batusan una o kami kalaom nagapasalamat nga ikaw mga tubag sa pagampo sa pangalan ni Jesus amo ang personal na manluwas. Amen. Abay natong dedication, hallelujah to our Messiah Lord Jesus Christ, Jehovah, the God of gods and the Lords of lords. To God will be the glory and God bless us all. Salamat sa ipagmangin na pagsuni at tulumanon pagmalandong sa iyang pulong matagadaw matagabi maukinin yung Bible study on Addison study on the words. Marathon lesson karon kom yung God English Society yung 7 part ng textual exhibition na presentation live of the hour, the review of the day, back review of the week, year review of the last year. Dire kita alayon sa ato ang full moon gid kita karon no nga week no sa di pa kita mo waning gabus full moon pa kita karon nga mga takna ano ato ang gialayunan o dire pa kita sa semana ato ang makita ikaduha nga semana sa ato ang September naga bulan na usab kita sa ato discover your ways with God nga series gabi-gabi sa atong channel no ato ang 7 nights nga wali ni Pastor Golban sa ato ang takna sa paglaom sa ato apod nga theme song gigamit liha no ang ancient word pangitaon nato tong ancient word kay gamiton nato ato ang theme song sa ancient word no ang ato apod nga theme song sa kung dasig ka karon dasig sa taugma. So ato sa baybayan po dato ang mga pagtuon sa ato ang Emperor sa 4 PM ato ang takna sa pagtuon sa channel alas 6 no kung naa sila. So at sunod kayon ang Diyos na mabalangin kay maadas ng dalaygon ang Diyos.